Sa mundo ng mga baliw Kabanata 3 nagpapatuloy, tumayo mula sa likod ng ating bida si Sectmaster Boy Labo. Sabay tinawag niya itong bobo at halatang magiging aswang na rin siya. Lumingon sa kanya si Dasowang at halatang masaya ito dahil gising na ang Sectmaster niya. Manaratis nito na natalo niya na ang aswang at pwede na daw siyang makagala sa labas. Binulong sa kanya ni Sectmaster Boy Labo na scam lang yun. Pagkatapos ay tinusok niya ang ating bida sa likod gamit ang matulis na etets. Napalingon na lang ang ating bida at hindi niya akalain magagawa siyang saksakin sa likod ng kanyang Sectmaster Boy Labo. Si Rodolph pala ito at sumanib sa katawan ni Sectmaster Boy Labo sabay humandusay sa sahig si Dasowang na namimilipit sa sakit. Tumawa siya ng malakas sabay sabing kung alam daw niya na ang kahinaan ng ating bida ay si Boy Labo, matagal na niya itong ginawa. Nag-aapoy sa galit si Dasowang pagbabayaran daw nito ang pagpatay sa Sectmaster niya. Bago pa matapos ito sa pagsasalita ay nasa likod niya na si Rodolph na sumanib kay Sectmaster Boy Labo. Seisapakan niya ito mula sa likod habang nagdidilaw ang fingers ng ating bida. Nagpalitan sila ng atake sa pak laban sa daliri matira matibay bakla ang umayaw. Biglang lumaki ang kamao ni Sectmaster Boy Labo. Nagulat ang ating bida dahil tatamaan na siya sa mukha. Buti na lang hindi siya napuruhan dahil nasangga niya ito gamit ang kanyang dalawang kamay. Kaso tumilapon pa rin siya sa lakas ng suntok sa kanya ni Sectmaster Boy Labo. Duguan ang ating bida at wala itong malay. Sa mukha na siya ng maraming dugo sabay nag-warning ang kanyang mamahaling kwintas. At habang walang malay ang ating bida ay sisipakan ito ni Sectmaster Boy Labo. Nag-anunsyo naman ng buong hospital na may nakatakas na SSS level na baliw. Narinig ito ng mga ibang baliw sa hospital. Ang taong lobo na si Juan Mao, babaeng pabuhat sa game si Ailey. May kapangyarihan ng pananggalang si Momo. Nagmamaretisan sila tungkol sa nakawalang SSS level na baliw, hindi sila makapaniwala na may nagtatagong ganon sa hospital nila. Kung totoo daw ang balita ay maliligtas na sila dahil malakas ito pag nagwala na ang baliw. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pagkatapos ay nagkatinginan yung dalawa habang inuobo at tumatawa. Ipinagyabang ni Rodolph sa lahat na nakapatay siya ng isang SSS level na baliw, wala na daw makakatalo sa kanya. Natatakot na yung ibang baliw sa narinig nilang marites. Nagpatuloy ito sa pag-atake sa mga kawawang baliw. Tinamaan si babaeng pabuhat sa game. Napanganga na lang yung kasama niya dahil wala siyang magawa dito. Pagkatapos ay siya naman ang hinabol at inatake ni Rodolph. Biglang may kumislap na maputi. Tumama kay Rodolfo kaya nagkapira-piraso ang ibang parte ng katawan niya. Tumalsik ang maraming dugo sa mukha ni Momo. Galit na napasigaw si Rodolph, sino daw ang pakialamirong ito. Iniisip niya na baka si Lee Dasowang ang tumira sa kanya. At nakita niya na may kumislap mula sa langit. Isa palang malaking espada na gawa sa enerhiya papunta sa kanya. Napanganga na lang siya dahil alam niyang hindi niya ito kakayanin. Tumama ito sa katawan ni Rodolph para siyang tinuhog na barbecue. Mabilis na lulusaw ang kanyang katawan. Kahit sinusubukan niyang mag-regenerate ay hindi yumuobra. May paa na umapak sa nakalutang na debris. Ang ating bida pala nagbago na siya, parang ex mulang nilabas niya na ang totoong lakas niya. Humanga naman sa kanya mula sa baba ang tatlong baliw, idol lodi na daw nila ito. May natira pang mga aswang mula sa pag-atake ni Lee Dasowang. Kaya naglabas siya ng two-finger. At itinutok niya ito sa kanila. Pagkatapos ay nabagsakan sila ng malaking kidlat. Sumabog ito ng napakalakas, parang bomba galing sa Iran. Napulbos lahat ng mga aswang, puwera lang sa isa na hindi tinamaan. Isa na ngayon sword immortal si Dasowang. At dito nagtatapos ang Kabanata 3. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe o follow nyo ako guys ng malakas.